What's up mga idol? Welcome ulit for another content and for today's video, Realme P4X. Unbox natin. Maganda kaya to? Balita ko malaki talaga battery capacity nito. Tara, let's go. Mga idol, finally, ma-unbox na rin natin ang isang napakalupit at sobrang powerhouse na battery ngayon ng Realme, which is a Realme P4X. So, when it comes sa kanyang SRP, medyo pricey to or talagang grabe ang taas ng SRP niya. Ang SRP nito at ito yung possible na pwede nyo makuha ang price sa mall, it's 16,000 pesos for the 4GB of RAM and 256GB of internal storage. And it is 4G. Yes, 4G for a price of the 16,000 pesos. Medyo disappointing. Pero ito magandang balita. Meron tayong mga shops na marerecommend sa inyo sa online. Siyempre, ang laki na makukuha yung discount. And no worries, official store po ni Realme yan. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura nyo lang po makukuha itong Realme P4X. Usually, nasa around 9 to 10,000 pesos. Diba? Ang laki po na makukuha yung discount. At ito pa, pag galing kayo dito sa video natin, exclusive lang po yung discount voucher natin. May makukuha pa kayong 1 to 2,000, up to 1 to 2,000 pesos additional discount voucher yan. Dito lang po yan sa ating video. Exclusive lang yan. Kaya grab yours now dito sa Realme P4X hanggang mura pa, hanggang meron pa siyang stock na ma-offer para sa inyo. Dahil for a price na 9,000 pesos, medyo nagiging sulit na rin siya mga idol. Pero i-share natin yan lahat sa ating first impressions. Ang napili nating color is yung Phantom Navy. And tara mga idol, samahan nyo ko i-unbox itong bagong labas na Realme P4X. Box ng Realme P4X. So, P4X by Realme. Ayan sa gilid, P4X. So, sa likod, ayan, meron tayo 8,000 Titan battery, 6.8 inches, 120Hz. Smooth display, 45 watt fast charging, AI pulse light. So, yung napili nating color is yung Phantom Navy and this is a 4GB, 256GB of internal storage. As you can see, when it comes sa box, wala namang bago. Diba? Same na same pa rin na yellow box ng Realme. So, make it real. So, check muna natin tong content ng box. Let's see ano ba meron dito. Ayan, meron tayong SIM eject tool. Meron tayong quick guide. Meron din tayo ditong safety guide. Maraming guide. And of course, a jelly case. So, yung jelly case niya is yung normal lang na jelly case na naninilaw. So, check natin tong Phantom Navy nila na Realme P4X. So, dito pa lang may feel natin yung kabigatan niya. Siyempre, meron tong massive battery capacity. Ayan. Bebem! Uy, ang ganda na itong P4X, oh. Kulay pa lang yan, napaka-clean looking. So, matte finish siya. Pero napakaganda, oh. So, dual rear camera setup with notification light and yung flash niya. Matte finish siya. So, sa right side, nandito ang ating power button / fingerprint scanner yung volume rocker. Sa taas, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at speaker grills. And sa bibili nito, meron po itong kasamang pre-installed na screen protector out of the box. So, check muna natin yung mga ibang content niya. Meron tayo dito USB Type-C cable and a power brick. So, yung power brick niya, it's ano ba to? 5 volts, 4 amperes. So, 11 volts. So, 44 watts, 45 watts. Ayan, 45 watts pala. 45 watts super VOOC, fast charging. So, mabilis naman mga idol. Siyempre, napaka-importante yan. Lalo-lalo na massive po yung battery capacity na ito. So, yun lang yung content ng box. Check natin. Yung kanyang jelly case. Ayan. Okay naman, as a temporary case, para hindi mo na magasgasan yung smartphone. At magandang balita nga, meron siyang screen protector out of the box. So, open na natin si Realme P4X. Ayan, Realme powered by Android. So, setup ko muna to, balik ako kayo. So, ayan na, na-setup na natin si Realme P4X. So, syempre, malaki yung display niya. Nakakalungkot. Sa kanya presyo, it's notch display na yun lang naman. Syempre, for this kind of price, dapat punch hole na. Sa brightness level, it's not too bright, not too low. Parang nasa average level din yung kanyang brightness.
So, ang maganda dito, it's 256 gigabytes of internal storage. Yun yung panalo dito sa Realme P4X, especially sa kanyang sale price na 9 to 10,000 pesos. So, explore natin yung about phone niya. So, 4 gigabytes of RAM, I think yan na talaga yung acceptable talaga na RAM ngayon. So, 26 gigabytes ang kanyang nakain agad right out of the box. So, maliit na talaga 64 as you can see. It's powered ng Unisoc T7250 processor. So, mamaya is magbibigay ako ng comment about sa kanyang mga processor specifications. So, pinapakita ko lang muna sa inyo. Sa display niya, ayan, meron tayo ditong adaptive brightness. Ayan, i-off natin. Meron siyang 120 Hz screen refresh rate for smoother animation dito. Okay naman. And sa camera, let's check yung kanyang camera. So, when it comes to camera, low specs din ang mo-offer ni P4X eh. Ayan. Pero low light, may mga noise, pero all goods naman kahit papaano. Pero ano natin yan, i-explore pa natin yan sa ating full review. Sa front facing, wait lang, mag-test tayo. Sa front facing, ganun din mga idol, may mga noise. Pero baka sa outdoor or ay magkaroon ng ibang usapan yan. So yun, kung interested kayo dito sa Realme P4X, yung link niya na dito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang po makukuha itong device na to. Mga idol, is gusto ko i-share sa inyo yung first impressions ko dito sa bagong labas sa Realme P4X. So since na first impressions na natin siya based sa kanyang specifications before nung wala pa mismo yung smartphone, this time, if first impressions natin siya ngayon nahawakan, na-experience na natin or na hands-on na rin natin finally ang Realme P4X. Unang-una dito, mga idol, yung kanyang design. Panalo yung design nito, real talk, ang ganda. So, very simple as you can see, pero may dating, di ba? Eye-catcher din yung kanyang design, especially itong Phantom Navy, napaganda, very sleek ang itsura niya, very premium din, at syempre, reasonable naman po yung kanyang bigat kasi it's 8,000 mAh battery capacity. Medyo mabigat lang ito smartphone na to at hindi po siya slim. Pero in fairness for the weight, hindi naman siya nagkakalayo dun sa mga smartphone na merong 6,000 or 7,000 mAh battery capacity. Na-maintain pa rin naman nila yung pagiging sleek ng kanyang form factor by reducing yung weight ng isang 8,000 or napaka-massive na battery capacity. So, okay na okay yung form factor niya. Very comfortable naman siyang hawakan. Hindi po siya yung sobrang bigat. Kasi usually mga before na technology or mga before na smartphone na with 8,000 mAh battery capacity, ramdam niya talaga yung bigat nun eh. Dito all goods din naman mga idol. Pero syempre, madi-differentiate nyo agad siya pag binuhat nyo siya from a 7,000 mAh battery capacity to 8,000. Doon talaga mahalata nyo mas mabigat ang Realme P4X. Next is yung kanyang processor. The processor is yung major nakaka-disappoint dito. Real talk naman talaga. Unisoc T7250 for this kind of price tag, even for its sale price, medyo skeptical ang mga ibang consumers natin. Yung Unisoc T7250 sa budget chipset na nakikita natin around 5,000, 6,000 pesos. Lagay mo sa 16,000, 9 to 16,000, medyo nakaka-disappoint naman talaga, di ba? Marami pong mga processor na mas worth it. Siguro tanggap kong 4G. Tanggap muna natin 4G pero sana mas better naman yung processor like MediaTek Helio G200, 'di ba? Or yung mga 4G na Snapdragon processor, mas better sana. Wala naman akong against sa Unisoc T7250. Okay naman ang performance yan for a budget, again, budget smartphone with the price tag na 6,000 pesos below. Kung kukuha kayo ng 10,000, 16,000, I think mas better or meron pang mga was worth it na processor compared dito sa Realme P4X. Next is yung kanyang screen. Ito mga idol, to be honest, real talk lang talaga. Maraming makikita nating budget or entry-level specification itong Realme P4X with the price tag na mid-range. Especially for the resolution, it's HD plus 720p again. 'Di ba? So, yung ganyan is nakikita natin for a price tag na sabihin natin 8,000. Pero kung makuha nyo siya ng sale price, siguro, alam mo yon hindi 50-50 pa rin, pero mas okay na makuha nyo siya ng mura, especially yung ganitong resolution. HD plus 720p. Hindi naman ako magre-reklamo sa kanyang screen size malaki. 6.8 inches. Ito lang talaga nakakalungkot na part dyan is yung kanyang notch display pa rin. For a high
entry level or mid-range category, notch display pa rin, anak ng Tokwa, di ba? So, again, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog. Parang awa nyo na, kumpletuhin nyo na. Di ba? It's 2026. 4 months na lang, 2027 na. Yung iba na-stick pa rin sa notch. Ewan ko ba, favorite ng mga brands yan. May mga ibang consumers natin mas prefer ang punch hole na talaga kasi mas better viewing experience. Mas magandang buo na yung screen mo na walang tulo habang nanonood kayo, di ba? Again, for the screen brightness, it's very fair naman. It's not too bright and not too low. And okay naman kahit pa paano siya. And paniguradong makikita nyo or magagamit nyo rin naman to sa outdoor. Operating system out of the box, it's Android 16 with Realme UI naman. So, okay naman na siya. Nasa latest version na siya ng Android. For the camera, it's 50 megapixel main camera, 5 megapixel front-facing camera. So, yun nga, pinakita ko sa inyo kanina yung sample. Okay naman, kahit papaano. Okay naman kahit papaano sa indoor, pero syempre sa ating full review, explore pa natin yan sa outdoor shots dito sa Realme P4X. Sa speaker niya mga idol, medyo nakaka-disappoint lang, it's single speaker. So, especially for this kind of price again, dapat dual stereo na yan. Pero single speaker pa rin ang in-offer nila dito and bumawi naman for a volume na up to 300% volume. Pero again, hindi naman tayo, porkit malakas yung speaker, maganda na. Siyempre, we need to balance the quality. Kailangan better din yung kanyang bass. And maganda rin yung loudness or malakas din para balance yung quality, kumbaga. So, dito sa case nito, yun lang nakaka-disappoint, especially for its price tag, pero bumawi sa loudness. Okay? So, ganun pa rin, malakas siya. Pero alam mo, may mafe-feel kang kulang talaga sa isang smartphone na merong malakas na speaker. Tapos isa lang yung speaker niya, di ba? So, mas better pa rin na balance ang loudness at balance ang bass quality. To be honest, ito, papaldo kayo dito. Yung kanyang battery talaga, it's 8,000 mAh na removable battery. So, yung battery nito is pang tablet level na. Di ba? Tinaroon pa ng 45-watt fast charging, which is very nice. And I think dapat talaga mataas ang charging rate na ino-offer nila dito. At least 45 watts minimum for 8,000 mAh battery capacity para ma-maintain din yung mabilis na pagka-charge dito sa smartphone na to. So, magandang terno, perfect fit. And especially sa mga consumers ngayon na naghahanap ng merong makunat na battery, ito na magandang suggest sa inyo, biro mo 8,000 mAh battery capacity. And yung P series ngayon ni Realme, syempre first time lang yung in-offer dito sa Philippines. And P meaning power, talagang paldo kayo sa battery netong si Realme P4X. Napakalaki at perfect sa mga consumers na gagamitin talaga to sa trabaho or pag maglalaro. Ulitin ko, pag maglalaro kayo dito, hindi kayo pwede dito sa mga AAA games, yung mga ML, Honor of King, COD, pwede naman dito valid, pero mga Honor of King, pero mga Genshin or WoA, medyo it can run, pero may frame drop sometimes to time. For the protection, it is protected ng IP64 water and dust resistant naman si Realme P4X, same na same din sa mga ibang brands na ino-offer na typical resistant ng isang smartphone today. And no worries, pag ilalagay nyo siya sa motor, naulanan siya, may ganyan siyang protection, hindi po masisira itong smartphone na to dahil mataas din ang kanyang ingress protection. Pero ibang usapan po pag sinubmerge sa water dahil hindi po valid ang ganyang protection for that kind of scenario. Parati ko yan inuulit sa video natin kasi marami pa rin nagmi-mislead na content creator na narinig lang na water resistant. Hindi mo naman tinignan kung anong rating. Nilublob mo. May nakanood. Akala tuloy nila nalulublog talaga. So, dito sa video natin, let's make it clear. IP64, meaning splash proof, pwede for water droplets and water pressure, mga talsik-talsik lang. Pero once sa sinubmerge, hindi po siya valid. Okay? So, yan mga idol ang ating first impression so far dito sa Realme P4X. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Mura na lang. Bagsak presyo. At when it comes sa kanyang SRP, real talk, hindi po siya worth it for its SRP na 16,000 pesos. Okay naman siya for a price tag na 9 to 10,000 pesos. Kaya dyan na kayo bibili sa ating link. Exclusive lang po yung price na yan dito sa ating video. Tap mo yung video, may shopping button dito. Mura at bagsak presyo lang makukuha itong Realme P4X. Abangan nyo lang po ating full review game test dito sa smartphone na to.